Magandang araw Pilipinas, narito na ating ulat panahon ngayong Huwebes, January 8, 2026. Sa kasalukuyan, ang shoreline ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon dahilan ng mas madalas na pag-ulan. Samantalang umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan sa natitirang bahagi ng Luzon habang ang easterlies naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Para sa ating forecast weather condition, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, ang panahon ay maulap na kalangitan na may scattered rain at isolated thunderstorm sa ito ng shoreline. Posibleng epekto ay may banta ng flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, ang panahon ay maulap na kalangitan na may light rains sanhi ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang epekto ay walang inaasang malaking epekto, ngunit nararamdaman ang mas malamig na panahon. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Sanhi ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Walang significant impact, ngunit posible ang panakanakang ambon lalo na sa umaga at gabi. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot ito ng easterlies. May posibilidad ng flash flood o landslide kung kalakasan ang thunderstorm. Para sa ating forecast, wind and coastal water conditions sa Luzon, ang lakas ng hangin ay katamtaman hanggang malakas na may direksyon hilagang silangan. Ang kondisyon ng karagatan ay katamtaman hanggang maalon na may alon na 1.8 hanggang 4 meters ang taas. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa Visayas at Mindanao, ang lakas ng hangin ay mahina hanggang katamtaman na may direksyong hilagang silangan hanggang hilaga. Ang kondisyon ng dagat ay banayad hanggang katamtaman na may taas na alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Para sa ating temperatura, ang pinakamababang temperatura na itala 24.4 degrees Celsius kahapon ng alas 6 ng umaga at pinakamataas na temperatura naman ay 29.9 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:23 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:42 ng hapon. Paalala lang po mga kababayan, manatiling alerto sa biglang pag-ulan lalo na sa mga lugar na prone baha at landslide. Patuloy na makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Sa ating mga kababayan, may inilabas na heavy rainfall outlook dahil sa patuloy na epekto ng shoreline na nakakaapekto sa buong Southern Luzon. Ngayong araw, inaasahang ang dami ng ulan mula 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa mga lugar na apektado sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Mas mataas pa ang posibleng dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Mga posibleng epekto nito ay biglaang pagbaha o flash flood, pagguho ng lupa o landslide, at posibleng mas lumakas ang epekto sa ilang lugar dahil sa naunang pag-ulan o antecedent rainfall. Paalala po sa ating mga kinakaukulang ahensya, pinapayuhan ang mga Public Disaster Risk Reduction and Management Offices na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Ang Pag-asa Regional Service Division ay maaring maglabas ng heavy rainfall warning, thunderstorm advisories at iba pang severe weather information batay sa aktual na kondisyon ng kanilang mga nasasakupan. Paalala po sa ating mga kababayan, sa publiko, sa mga apektadong lugar, manatiling alerto at handa. Makinig po sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan at Pag-asa. Iwasan ang mga lugar na madaling bahain at gumuho. Mga kababayan, sa kasalukuyang sitwasyon, patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon matapos maitala ang pagbuga ng mga pyroclastic density current o PDC o usok ngayong Huwebes ng umaga, January 8, 2026. Ayon sa mga ulat mula pa kahapon ay patuloy na pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Indikasyon ng pananatiling mataas na aktibo nito. Kaya naman alert level 3 na natiling nakataas sa Bulkang Mayon ayon sa PBOX. Ibig sabihin nito ay may mga magma na malapit sa bunganga.
posible ang biglaang mapanganib na pagsabog, aktibo ang lava flow at PDC event. Mahalaga paalala, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometers Permanent Danger Zone o PDZ. Ang mga komunidad na malapit sa bulkan ay pinapayuhang manatiling alerto. Posible ang karagdagang pyroclastic flow o pag-ulan ng abo at lava flow lalo na kung lalakas pa ang aktibidad. Paalala sa publiko at LGUs, sumunod sa abiso ng PHIVOLCS at lokal na pamahalaan. Umiwas muna o iwasan ang pananatili sa malapit sa ilog at daluyan ng lahar. Lalo na kung uulan, ihanda ang face mask laban sa asphalt. Sa ating mga kababayan, ngayong umaga kalmado pa rin ang Western Pacific ngunit may long range signal na patuloy nating binabantayan. Ilang global weather models kabilang ang ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast, Global Forecast System o GFS at ang Google DeepMind Ensembles ang nagpapakita ng posibleng low pressure development bandang January 15 hanggang January 17. Ito ay 8 hanggang 10 araw pa mula ngayon kaya mataas pa ang antas ng uncertainty. Mahalagang linawin, wala pang sinyalis ng typhoon o bagyo at wala pang opisyal na tropical system. So kaya ano ang posibleng mangyari kung may mabuo man? Sa ating mga kababayan, kung may mabuo man, mas malamang na maging mahina lamang itong low pressure area o LPA o kaya tropical depression. Posibleng makipag-ugnayan ang northeast monsoon o amihan at shoreline. Hindi ito isang typical na bagyo. So sa ganitong setup, mas malakas ang hangin ang posibleng maranasan sa hilagang bahagi ng sistema. Mas mataas ang tsansa ng pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ayon naman sa ating Climate Prediction Center, mayroong 20 to 40% tsansa ng development sa Philippine Sea. Ang time window nito ay magmumula sa January 14 hanggang January 20. Mababa pa rin ang kumpiyansa ng development. So kailangang makabuo muna ng sistema sa ilalim ng easterlies. Malampasan ng malakas na cold surge na siyang nangingibabaw ng weather patterns sa ngayon. Sa kasalukuyan, patuloy na nagdadala ng ulan ang shoreline sa lugar ng Bicol Region, Northern Leyte, Samar at ibang bahagi ng Visayas. Kapag humina at umangat pa pahilaga ang shoreline sa weekend, maaring tumaas ang tsansa ng ulan sa northeastern Luzon bago muling lumakas ang susunod na cold surge. Sa ngayon, ang silangang baybayin ng Luzon ang patuloy na nakakaranas ng pinakamalakas na pag-uulan. So sa ating mga kababayan, sa madaling salita, may binabantayan sa long range ng isang low pressure area pero mahina lamang ito at wala pang agarang banta ito sa ating bansa. Wala pang opisyal na tropical system sa ngayon. Patuloy po nating binabantayan ang lagay ng panahon at sitwasyon sa paligid ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating Pilipinas. Weather ngayon, salamat sa inyong suporta. Patuloy po tayong mag-ingat sa ating mga lakad at damhin ang lamig ng simoy ng hangin at malakas na hangin sa ating bansa. Ito ang Pilipinas weather ngayon na laging nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.